samahan po natin si Efrain, Chef, na ayusin yung kanyang bisikleta dun sa bagong bukas sa bike shop dun sa Cubao. Okay, nakadating na po kami dito kila F. Ang balak po namin sa ride na to is, hindi po kami mag-leisure ride o mag-ride kung saan-saan. Or kung basta may ride lang. Kasi balak ni F is, gagawin niya yung bike as a main mode of transportation para kapag magkaroon na ng school. Ang problema is, yung bike niya is may sira sa crank arm, hindi siya gumagana mabuti, palagi tumutunog. So, ang gagawin namin, papaayos po namin. So, again, ang purpose po ng ride na to is hindi po leisure ride. Is nagpapagawa po kami para in the future magamit po niyang bike na to. Para again nga, in the future meron siyang magamit. So, hindi po kami mag-ride basta-basta again. So, as much as possible, wag po tayo mag-ride nang walang dahilan. And bakit ko siya sasamahan? Kasi hindi niya alam yung bike shop na to, kaya sasamahan ko po siya. And of course, we will observe po social distancing. Kaya layo-layo po tayo. Yes, sir. And meron po tayong mask meron po kaming mask. Again, we observe social distancing. Meron kaming mask. And meron kaming helmet Meron kaming helmet See? Meron kaming helmet. And meron po kaming dalang alcohol to disinfect ourselves. Okay? So, safety is number one priority. Okay? So, okay guys. Kaya na po, let's go. Doon po sa bike shop na pupuntahan namin. So guys, ito na po tayo. Pupunta na po tayo sa Cubao. And again, may social distancing. Ayun si F. Tayo, let's go na po. So, parang ano yun, more than 2 months. More than 2 months na akong hindi nakakalabas. Kung narinig nyo po yung crank, lapit ka dito. Harap ka na. Dito ka sa harap. Kung marinig nyo po, tumutunog. So, imagine nyo po kapag magbabike to school si F or punta siyang palengke, hindi maganda ang kanyang, yung kung narinig nyo, hindi maganda yung tunog, hindi maganda yung crankset niya. So, papalitan po natin siya. Narinig nyo. Parang palagi nagkikilig din. So, kailangan po talaga natin paayos to as soon as possible para magamit po siya ng tama. Mga kamapers, mga kapadyak, mainit po ngayong araw. Sobrang init. Nakakapaso po ng balat. Kaya again, isa sa mga beginner tips ko is, di ba magdala ng tubig? So, magdala po kayo ng tubig Baka ma-heat stroke po kayo. And, stay hydrated Iwasan po natin ng mga sakuna na pwede maiwasan tulad nga ng heat stroke sa pamamagitan po ng tubig. At medyo traffic. Ngayong GCQ, kaya still, wag magpa-easy sa kalye dahil agad nga, matraffic pa rin. Yup, I can confirm, masikip pa rin ang daan. Pero at least medyo lumuwag. At least lang pero still, masikip pa rin ang daan. Nga pala, iwas po tayo sa mga truck Ito nga pala sa mga beginners, meron ako isa pang tip. Maghanap po kayo ng mga daan kung saan konti lang ang kotse para mas safe po kayo compared din sa mga national and main road. Pahinga lang po kami konti kasi ang init talaga, grabe. Dala kayo tubig mga kamap.
Sige po. Yeah, walang mekaniko. Oh no. So, andito na po kami sa JRS Speed. Yeah. Ito, meron po kami social distancing. Tapos, wala po daw yung mekaniko ng JRS dito. So, mukhang magkakaroon po tayo ng slight problema. Pero, maghihintay pa po kami ng konti kung ano po ihinatnan dito sa ating vlog po natin. Pero, papaayos na naman po kasi yung bottom bracket pati yung chaining. So, hintayin po natin. So, ito yung JRS Speed. Hindi lang siya puro bike, pero mga may motor stuff din siya. Pero kung makikita nyo, ay yung parang mechanic station. Ayun yung mga tools. Tapos kuya guard. Marami din mga parts. Nice. Pang mga carbon. Ano ba mga bottom block na meron? Tangge. Yun na ba? Yeah, Japan yan. So, hindi lang nga siya Yung mga motor first. bikes, yung mga motorbikes din. Ito yung mga built bikes nila. Looks good naman. Uy, singit na. So, since sumawak po siya, kailangan po natin ng alcohol. Okay. Dapat po safe po ta. At least ngayon na nabili na po namin yung bottom bracket na kailangan po natin. At ngayon na-accomplish namin ang aming goals na makabili ng bottom bracket since tumutunog ang bottom bracket. Sana all may Lamborghini. Okay, kamappers, tapos na po kayo pumunta sa JR Speed na bike shop. Doon po sa Cubao, and ilalagay ko po yung link in the description kung saan po yung bike shop nila, kung ano po yung Facebook page nila. So, naano po natin na mga kamappers, na-achieve po natin ang ating goal today. Ang goal lang po kasi today is bumili ng bottom bracket and sana napapalit. But unfortunately, wala yung mekaniko dun. Pero okay lang mga kamappers kasi meron naman po tayong tools na ipapalit po dito. So napaisip na lang kami na kung dun na lang ilagay para less hassle. Pero since wala yung mekaniko, okay lang, dito na lang po namin gagawin. Pero syempre mga kamappers, iyan na lang namin yun. Behind the scene or off the camera na lang something kasi paggabi na po, hindi na po namin mabibidyoan. Yeah. So ito po yung nabili namin na tangge. Oh, man. Yan, so kita mo yan. So clean, man. Tangge silver, tangge Japan Tangge Japan. Yung haba niya is 107. So, bakit namin binili ito? Tulad na sinabi namin kaya, As you can see, tumutunog ang kanyang bottom bracket. Sobrang ingay kaya kailangan namin palitan. And, again nga, kailangan niya yung bike para sa mga feature stuff, especially pagpapasok na siya kasi
gagawin niya as main mode of transportation ng bisikleta. So ngayon Kamafers, I want to use this opportunity, I want to take this opportunity na sabihin ang aming mga opinions ngayon sa GCQ dito sa Metro Manila at sa QC since pumunta kami sa Cubao. Yeah. And sa sinabi ko nga kanina, nabawasan ng konti yung mga sasakyan kasi hindi bumabiyahe ngayon yung mga jeep hindi bumabiyahe ngayon yung mga bus, kaya kahit pa paano nabawasan. And of course, since ayaw din mahawa ng tao, so nabawasan yung mga private na motorista, mga nagkokotse, mga nagmumotor. Pero napansin ko din na dumami ang mga nagbabike. Pero ang napansin ko lang sa mga nagbabike is wala po silang ang helmet, so nakakalungkot. Yeah. Nasa property safety game. Kaya again, nakakalungkot kasi of course, organ donor lang po tayo kapag wala po tayong helmet. Delikado po pag wala tayong helmet. Fatal po kapag wala po tayong helmet. Tapos na-discussion tayo at ulo po na tamaan. Kaya mag-helmet po. And isa sa mga napansin ko is of course, nagkaroon ng mga social distancing, nagkakaroon ng mga safety precautionary measures. Meron nga nakitang hardware dun malapit sa JR Speed na mga may plastic. So again nga, nagkakaroon ng mga bagong changes sa new normal. Ibig sabihin, mga nag-iingat na sila para ma-maintain ang kanilang cleanliness at walang mga virus COVID-19. So ngayon, tatanungin naman po natin ang itong si Ep na, alam mo naman na pinabanggit ko sa mga video, na siya yung sumama sa akin na mag-sinelli, no? Para makuha ang sinelli. So, Ep, ano ang masasabi mo sa GCQ in terms of riding and in terms of the new normal? Well, in terms of riding, okay yung pagbabike kasi syempre wala namang other mode of transport aside from jeepney. Kung ano yung makamasa, like mura, ang meron lang naman LRT, ganun. Pero hindi naman lahat ng tao afford yung pag-LRT. So, pero wala ngayon yung wala ngayon jeep, no? Pati bus, no? So, maganda nga bike. maganda bike. Pero syempre kanina nag-ride tayo, marami pa rin. Hindi naman sa marami. Meron pa rin. Ayun, meron pa rin mga other private vehicles. Like, bawas yung mga private vehicles. So, goods yung pagbabike kasi mas safe para sa ating mga bikers. Pero wag kakalimutan ng helmet. Yun. Kasi we need to be safe. Kahit wala namang mga balagbag na jeepney drivers, hindi naman natin maasahan yung mga accidents. Bigla-bigla na mangyayari yan. So, be safe. Kasi, so yun nga, napansin din namin ni Allen na merong mga baguhan na walang helmet. So, hindi safe yung ganun, guys. Pilitin natin na bumili ng helmet kahit wag naman yung sobrang mura, pero yung kaya kang i-protect from accidents. And ayun, kung kaya naman lagyan nyo ng brakes kasi it's more safe kung may brakes tayo. Pero syempre, brakeless dapat rin. Oo naman. Oo naman. Kasi kaya naman nating walang brakes. Pero kumbaga, pag hindi ka pa confident, maglagay ng brakes. Pero kapag confident ka na hardcore like us, then go brakeless. Pero syempre, ayun nga, kahit brakeless kami, iniisip pa rin namin yung surroundings namin. Like, pag dadaan kami ng crossing, titignan naman muna namin kung may kotse bang dadaan, kung may motor, ganun. So, be safe, ayun. Doble ingat and doblein mo yung pagiging observative mo sa surroundings mo. Pero ito, Ep, kanina pa tayo napipikon sa mga nakikita natin. Oo, hindi. Madaming siklista na lumalabag sa red light. Oo, sobra man. Kahit naman, hindi safe yung ganun kasi paano kung biglang may mabilis na barumbadong driver na biglang dinisregard yung red light niya. Eh di wala, deads ka. So, be safe, follow the traffic rules, and wait for the green light. Yun. So, isa talaga din sa mga napansin namin ni Ep. Kasi habang nakahinto kami nag-uusap-usap. Pero syempre, nasa likod ko siya. Kasi syempre, again nga, social distancing po kami nun. So, nasa likod ko siya. So, kapag kinakausap ko siya, syempre nakatingin ako sa likod. Tapos kapag nakatingin ako sa likod, bigla-bigla lang niya tinuturo. Bigla-bigla lang niya tinuturo sa akin. Len, tignan mo yun. So, pagkatingin ko sa harap, yun, lumalabag sila sa red light. So, tumatawid sila, nag-go sila kahit red light. So, okay mga kamapers, end of the video na po to. Oo nga pala, social distancing nga pala tayo. So again, kamafers,
nag-social distancing po kami, meron po kami dalang alcohol, nagmamask po kami. Pero ngayon, wala naman ibang tao. So, we are confident na wala kaming mga COVID-dap-dap. So, medyo nakababa mask ko kasi mahirap puminga na mahirap magsalita. And again, nag-observe social distancing, may alcohol kami, meron kaming mask, meron kaming helmet. And nga pala, the most important thing is, hindi po kami nagbike ng walang rason. Hindi po kami nagbike na nag-glacier, hindi lang po kami nagbike na gano'n. Kundi, nagbike po kami ng may reason at yun po ipapaayos namin yung bike namin. Dahil, yung bike niya, kailangan niya in the future for being a main mode of transportation ni Ephraim. Like, yun nga, dadalhin sa school or dadalhin sa palengke pag inuutusan. So, mas maganda na maayos ang bike. And hindi po kami magbabike ng again, walang good reason. So, nagbike po kami ng may good reason at yun ang pinaayos po namin yung bike namin. And as usual, kamapers, ride brake is ride safe. At tandaan, huwag lumapit at truck at bus at magsuot ng helmet. And of course, magdala ng mask, social distancing, mag-alcohol, and of course, huwag po lalabas ng hindi magandang reason. Bye-bye guys.